week. Narinig po natin yung sermon, no? New Year, New Creation. Okay, and today po, let me continue with another New Year message na panghawakan natin sa 2025. Amen? So, let's open our Bible in 1 Samuel, chapter 9. Okay, so medyo mahaba po yung coverage ng ating sermon today. So, 1 Samuel chapter 9, itong salita ng Diyos. May isang lalaki sa Benjamin na pangalan Kish, na anak ni Abiel, na anak ni Zeor, na anak ni Deborah, na anak ni Apia, isang Ben-Amminita, isang tao mayaman. Siya ay isang anak lalaki na pangalan Saul, at isang makisig na kabataan sa mga anak ni Israel, ay walang higit na makisig na lalaki kaysa kanya. Mula sa kanyang mga balikat, paitaas ay higit siya ang malangkad kaysa sino man sa taong bayan. Noon, ang mga aso ni Kish na ama ni Saul ay nawawala. At sinabi ni Kish kay Saul na kanyang anak, isama mo ngayon ang isa sa mga tauhan, tumindig ka at hanapin mo ang mga aso. At siya'y dumaan sa lupain ng Burol, ng Ephraim, at sa lupain ng Salisa, ngunit hindi nila natagpuan. Dumaan sila sa lupain ng Saanin, ngunit wala roon, at sila'y dumaan sa lupain ng Ben-Amminita, ngunit hindi nila nakita roon. At nang sila'y dumating sa lupain ng Zor, sinabi ni Saul sa kanyang kasamang tauhan, tayo na, bumalik tayo, baka ipagwalang bahala ng aking amang mga aso, at tayo ang alalahanin. Ngunit sinabi sa kanya, may isang tao ng Diyos sa lungsod na ito, at siya isang lalaking ginagalang. Lahat ng kanyang sinasabi ay nagkakatotoo. Pumunta tayo roon, marahil ay masasabi niya sa atin tungkol sa paglalakbay na ating sinagawa. Okay? Now, verse 14, kaya sila'y pumunta sa bayan, at pagpasok nila sa bayan ay nasalubong nila si Samuel na papaakyat sa mataas na dako. Verse 15, ang araw bago dumating si Saul, ipinahayag ng Panginoon kay Samuel na bukas sa ganitong oras ay susubuin ko sa iyo ang isang lalaki mula sa lupain ng Benjamin at iyong bubuhusan siya na nangis upang maging pinuno sa aking bayan Israel. At ililigtas niya ang aking bayan sa kamay ng mga Filisteo sapagkat aking nakita ang paghihirap ng aking bayan dahil ang kanilang dami ay umabot sa akin. Okay, kaya ito yung manalangin. Ang iyong kausan, Panginoon, ay walang kamalian. At ito'y nagbibigay sa amin ng bagong kalakasan. Ang mga turo mo, Panginoon, ay mapagkakatiwalaan. At nagbibigay kalulungan sa mga walang kamalanan. Ang mga tuntunin mo, O Diyos, ay tama at sa puso ay nagbibigay kagalakan. Mga utos mo, Panginoon, ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Ang pagkatakot sa iyo, Panginoon, ay nagpapadalisay ng puso at mananatili ito magpangalanman. Ang mga utos mo, O Diyos, ay matuwid at makatarungan. Ang mga ito ay higit pa kaysa purong dito at mas matalis pa kaysa pulot ng tiyunan. Ang iyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay babala sa amin na iyong Kristo. Lord, layo niyo kami sa kasalanan sa dyan namin ginawa at huwag niyong payagan na litingin kami nito para mamuhay kami ganap at walang kapintasan at lubos na lalayan sa maraming kasalanan. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aming iniisip at sinasabi, kayo ang aming bago na kanulungan at tagapagligtas. Amen. Okay, morning po. So ngayong umaga, ating pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral in 1 Samuel. Okay? So, ang title po ng ating pag-aaral ngayong umaga is Lost and Found. Okay? So, we're going to cover 1 Samuel 9 hanggang chapter 10, verse 25. Okay? So, ngayong umaga, na-experience nyo na po ba na mawala ng isang bagay? Like wallet, no? Telepono, or kahit anong importanteng bagay, di ba? Or siguro na misplace, nalagay sa ibang lugar,
Diba? Sa loob ng inyong tahanan. And we know everyone's familiar dun sa frustration, no? Na gusto mo mahanap yung isang bagay, pero hindi mo mahanap. No? And this is true sa aming tahanan. No? Every time na maghahanap kami ng bagay sa loob ng bahay, kung sino po nakapunta na sa aming tahanan, tatlong palapag ang hahanapin mo, di ba? Ang bagay na yun. But I am so amazed kung gano'ng pagaling ang aking asawa na lahat ng aking hinahanap ay alam niya kung saan nakalagay. No? Kahit yung isang pares ng medyas, alam niya kung nalabhan o hindi pa nalalabhan. Yung na walang susi o remote control sa bahay, alam niya kung saan nakalagay. Alam niya kapag yung bagay ay napunta sa first floor, alam niya kung yung isang bagay ay napunta at lumabas sa aming kwarto. No? So, today, we continue our study in 1 Samuel. And last year, when we heard yung kwento in chapter 8, nakita natin doon na humingi ang bayan ng Israel sa Panginoon or kay Samuel ng magiging hari sa kanila. Alam natin na pagkatapos ng mahaling babala ng Diyos, sabi ng bayan, no, we still want a king. Amen? So ngayon umaga, sa ating pong pagpapatuloy ng pag-aaral 1 Samuel, tatlong bagay po ang ating makikita. 1 Samuel, so yung una, sent and chosen. Number 1, yung pinadala at pinili. Number 2, anointed and transformed. And then number 3, selected and proclaimed. Okay? So atin pong sisimulan ng pag-aaral in chapter 9. So in verse 1, pinakilala po sa atin si Saul. No, may isang lalaki sa Benjamin ang pangalan si Kish, na anak ni Abiel, na anak ni Zeor, na anak ni Bigora, na anak ni Afia, isang Benjaminita, isang taong mayaman, na siya'y may anak daw, ang pangalan ay Saul. So, may mapapansin natin na kung paano ipinakilala si Samuel in chapter 1, no? Paano pinakilala si Samuel? Through his father, di ba? Nakatira sa Rama. So, ganoon din ipinakilala si Saul. So, ngayon mga kapatid, pumasok na tayo sa pangalawang major division ng 1 Samuel. So, tapos na yung story ni Samuel, papasok na tayo kay Saul. No? Now, verse 1 and 2, pinakilala sa atin si Saul. Siya ay isang lalaki na galing sa tribo ng Benjamin. Okay? Siya rin ay galing sa isang pamilya na may reputation. Kasi sabi doon na si Kish ay isang taong mayaman. And then, in verse 2, pinakita sa atin yung physical appearance or feature ni Saul. Ano sabi doon? Na siya ay matangkad. No? Mula sa kanyang mga balikat paitaas ay hindi siya matangkad kaysa sino man sa buong Israel. Amen? Now, nakita natin doon na merong nangyari sa kanilang buhay na wala yung kanilang mga asno or donkey. Okay? So, nakita natin doon yung ordinary event of the days. Di ba? So, nawala yung kanilang donkeys. So, sa panahon natin, siguro kung mawalan tayo ng aso or manok, meron tayong alaga, is hindi siya ganun ka-valuable. Okay? Pero sa panahon nila, pag nawala ka ng isang donkey or isang kawan, no? Parang sinabi na nawala ka ng isang pickup truck o isang malaking possession. No? Parang nawalan ng magandang ari-arian. And so, kailangan nilang hanapin. No? Now, makita natin dito mga kapatid na
yung paghahanap nila from the territory of Ephraim, no, north, down to south, to the territory of Benjamin. If you have your Bible map, from the land of Ephraim to Benjamin, imagine, Benjamin now covers yung territory ng Jerusalem, no? From up north, no, to the center. So, ganun kahaba or kalawak yung pinaghanapan nila ng mga nawawalang asno. Okay? Now, dumating sa punto na hindi na talaga nila mahanap. Amen? Now, after nun, sabi ni Saul, umuwi na tayo. Baka tayo naman ang hanapin ng aking ama. Sabi ng kanyang katiwala, huwag mo tayo umuwi. No? Kasi may isang tao ng Diyos sa lukson na pwede siyang magsabi. No? Lahat ng sinasabi niya nagkakatotoo. Pupuntahan natin sila. Sabi ni Saul, naubos na yung dala nating pagkain, wala na tayong ibibigay, wala na tayong ibabayan. And all of a sudden, sabi ng katiwala, meron pa ako dito isang kusing na pwede natin ibigay. Amen? So, kung mapapansin natin mga kapatid, it was a very ordinary day. Right? So, nawala yung kanilang ari-arian, kailangan hanapin, hindi mahanap, nagyaya na sa Saul umuwi. Sabi nung kanyang katiwala, huwag na tayo umuwi. Meron pa akong name, puntahan natin yung tao ng Diyos. Yung man of God. Sabi niya, wala tayong bibigay, wala tayong pagkain. Naghanap sila. Meron pa ako isang kusing dito. So, ibig na umuwi sila, pumunta sila sa pumasok sila, di ba? So, ayan, sabi, mabuti ang sinabi mo, halika tayo pumaroon. No? So, in our Tagalog Bible, hindi natin siya mapapansin, but in our English Bible, papansin natin siya na yung story na yon, okay, yung pinaka-structure niya will be up and down. No? Ibig sabihin, they are going up to a high place, mamimit nila, bababa na naman sila, aakyat na naman sila, pupunta sila sa city. So there's a change of location. Okay? So yung first, hindi nila mahanap, kaya sabi nila, merong andun manghuhula. Puntahan natin. Nagkataon na ang manghuhula pa lang yun ay si Samuel. Okay? So sabi doon, in verse 13, no? So pagpasok nila sa bayan, may nakita pa sila. No? And 11, samantalang patungo sila sa bayan, may nakasalubong pa silang mga dalagang nag-iigib. So then, timely, kita nila. Kasi pinagtanong nila, dito ba makikita yung manghuhula? Sinabi rin ng mga babae, abay, eksakto. Kasi nandito siya ngayon, paakyat siya para maghandog kasama ang mga tao. So pagpasok nila sa bayan, in verse 14, pagpasok nila sa bayan, eksakto nasa lubog din nila si Samuel. Na, ano sabi doon? Paakyat din. No? Doon sa mataas na dako, kung saan sila maghahandog. Amen? So, from verse 3 up to verse 14, those are normal events. No? Para lang tayong gigising bukas at ating bubulin yung ating Lunes. No? Hindi natin alam kung anong mangyayari, but everything will come to pass like it's a normal Monday. Diba? But verse 15 and 16 gives us the answer, no? Why all of this is happening. Kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Amen? So in verse 16, sabi dito,
ng araw bago dumating si Saul ay pinahayag ng Panginoon kay Samuel, bukas sa ganitong oras ay susubuin ko sa iyo ang isang lalaki mula sa lupain ng Benjamin. At iyong bubuhusan siya ng langis upang maging pinuno sa aking bayan. No? So, yung nangyari na nawala yung kanilang ari-arian, na hindi nila mahanap, nauuwi na sana sila, pero hindi siya pinauwi yung alipin niya dahil meron pa siyang isang kusing. Pumasok sila sa lungsod, may nakasalubong silang babae, tinanong nila, eksakto, nandun si Samuel, magpasok nila sa lungsod, eksakto si Samuel, kasabay nila papasok ng bayan. It was never by chance, or fate, or luck, dahil sinuwerte, that all this chain of events happen. Sometimes, kahit tayo mga Kristiyano, even us believe, we read the horoscope. And I think, if isa-isayin ko kayo, siguro medyo alam niyo yung zodiac sign niyo. No? On the 29th, Chinese New Year na. Siguro, pagdating ng Chinese New Year, aalamin natin kung Year of the Rabbit ba suswertehin ngayong taon. Or Year of the Rooster. Suswertehin ba yung mga Year of the Snake ngayon? Suswertehin ba tayo sa business? Huh? Kasi I remember, nanonood siya ng FB Reels, si Sister Cheryl. Nakita niya, uy, this is the top 5. Nahanap niya yung pangalan ko. Sabi doon, parang mag-ingat ka. No? Mag-ingat ka sa mga desisyon mo ngayong taon. So, are we going to be guided by our zodiac sign, by our horoscope, by kung ano yung swerte ngayong taon? Or mamalasin ba tayo? Or suswertein ba tayo today? Bukas? O ngayong taon? For us Christians, it is always the providence. We do not believe on those things, but for us Christians, we believe in the providence of God. What is providence? So providence is a Latin word. Two words, pro and vide. So pro is meaning before, and then yung other half, vide, is to see. No? So when we speak of providence or provide, it is foreseeing. No? Kumbaga, meron tayong paunang kaalaman sa mga bagay-bagay. Dahil may pauna tayong kaalaman, we make preparations to meet a certain need. No? So, providence or provide means we are naghahanda tayo upang matugunan ang isang pangangailangan. Sister Cheryl ulit. Pag Lunes, alam ko na ang Sister Cheryl ay papasok sa opisina. So I know, umaga pa lang, alam ko na, may kaalaman na ako na mamaya alas 12, aalis na si Sister Cheryl. So umaga pa lang, ihahanda ko na kung ano yung kailangan niya. Kailangan umaga pa lang, linisin ko na yung kotse. At siguraduhin ko na may gasolina yung kotse. Papasok ang Sister Cheryl,
ng mga bangong sasakyan, may gasolina. Alam ko na uuwi ang aking asawa bukas ng tanghali. At alam ko na uuwi ang Sister Cheryl na gutom. Amen? Dahil alam ko, hindi pa man siya umuwi, na uuwi siyang gutom at magtatanong siya kung anong ulam. Ihahanda ko na yung lunch namin. No? Bakit ko ginagawa yun? Dahil gusto kong maging maayos sa kanyang pagpasok. Dahil gusto kong maging pag-uwi niya, mawala yung kanyang gutom. No? Na makakain agad siya at makapagpahinga. So there is a care. No? May kalinga. There's love. At ginagawa ko yun dahil mahal na mahal ng aming asawa. Amen? So the providence of God, He does everything. I think ito yung magandang explanation ng providence. No? Nakikita natin sa isang statement of faith ng isang early church. No? Sabi dito, ganito binigyang linaw ng isang catechism. No? Heidelberg Catechism. Providence, yung kalinga at pag-aalaga ng Diyos. No? So, providence, sabi na dito, is that the almighty and ever-present power of God by which He upholds with His hand heaven and earth and all creation, and so rules them that all things come to us not by chance but from His fatherly hand. Amen? Ibig sabihin doon na siya yung dakila at laging handang tumulong. Na yung kanyang kapangyarihan ay itinataguyod niya ang kanyang nilalang. No? The heavens and the earth. No? Nang lahat ng bagay ay hindi dumating sa ating mga buhay dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa kamay at pag-aalaga ng Diyos. And so, even though Israel demanded a king, and God warned them, and God knows that yung kanilang hinihiling is a rejection of Him as their king, because God is merciful, and His providence is His attribute. Siya pa rin ang pipili na magiging hari ng Israel. Amen? Diyos pa rin ang pipili kay Saul para maging hari ng Israel. Amen? And so the Bible is clear that nothing, however insignificant, falls outside of God's providence. Ang kanyang kalinga, ang kanyang pag-aalaga, wala kahit anumang maliit na bagay, di ba? Ano sabi niya sa Matthew 10:29? Magkano lang daw ba yung sparrows? Di ba? In Matthew 10:29, sabi niya, are not 2 sparrows sold for a cent? Walang halaga. And yet, not one of them will fall on the ground. That's God's providence. Napakaraming ibon na lumilipad sa hipapawid. Anong sabi ng Matthew 10:29? Wala ni isa man sa kanilang bumabagsak sa lupa na hindi nalalaman ng Diyos. The lilies of the field, Matthew 6:26. No? Sabi niya, dinadamitan niya yung mga bulaklak sa parang mas maganda pa sa suot ni Haring Solomon. Lahat
ng bagay ay nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Even ang ating mga buhok. Alam ng Lord na kumukunti na yung buhok natin. Even the numbers of our hair. And you know mga kapatid, that in this life, kahit anong sitwasyon na meron tayo ngayon, as we start our year, last Wednesday, no? Talagang, I thank the Lord na na-rouse natin yung ating prayer meeting. Kasi lahat ng boses, pipil mo talaga na may karamdaman or may nararamdaman pagpasok ng boses. No? Pero you know, sa ating buhay, kahit anong sitwasyon, siguro para tayong soul, hindi natin alam kung ano nangyayari ngayon. Di ba? Hindi natin alam bakit ang mga bagay na ito nangyayari. But, as you look back to 2024, look back on the major struggle and challenge na nangyayari sa buhay mo. And then come to think, paano mo nalagpasan yung pagkakataon na yun? Or yung season na yun? As you meditate on them, I believe you will see traces of God actively involved in carrying us through those times. Like hindi nakakalimutan sa aming buhay ng aking asawa, nung kami nasa ospital, no? Si Kylie ba yun? Si Kylie or si Aina na ospital. And then, laking pambayad. Laking pambayad, 200,000. Lalabas yung anak namin. Si Sister Cheryl, nakaupo diyan, sa Manila East Highway, sa gutter. Nakaupo kami mag-asawa dyan. Hindi namin alam ang gagawin namin. But contemplating and looking back at it, na by 9:59, masasarado ang billing ng 10 p.m. Sister Sherry is nakapila sa billing exact of 10 with 200,000 para may labas namin yung aking anak. If you heard the testimony earlier, anong sabi ng Pastor Ed? Hindi niya alam bakit. From a 50,000 capital, they have house, they have this kind of money. Because the providence of God, yung kalinga at pangangalaga ng Diyos sa ating buhay, is also a mystery. That is why, lagi natin sinasabi, hindi natin alam kung paano. Diba? Hindi natin alam kung ano nangyayari sa buhay natin. Kung paano yung lalagyan natin. Yung isang malaking voice na napit ko ay hindi na uubusan ng bigas. Hindi natin alam na kailangan natin magpagamot pagdating ng oras na yun, may pambayad sa gamot. There's a lot of things na nangyayari sa mga buhay natin, mga kapatid, that we have no explanation and that we are unaware. But guess what? Yun yung magandang pangako ng Diyos. Because His providence is there. He is actively involved in all affairs of our life. Even the pinakamaliit na detalye. It's the promise of God. And I agree that even though we do not preach prosperity here, ang sabi ng Lord, choose life and choose death. This is how you will be blessed if you obey me.
hindi ka man magandang situation ngayon, God is actively involved in that. And so, number 2, Saul is chosen. He's chosen. Number 2, Saul is anointed and transformed. No? So let's continue in chapter 10. Sabi na dito in verse 1-6, So, nagkasalubong na sila, di ba? So, hinanap ni Saul, no? Si Samuel. Sabi niya dito in verse 18, hinihiling ko sa iyo na sabihin mo sa akin kung saan naroon ang bahay na nakakakita ng pangitain. Amen? So, sabi in verse 19, sabi ni Samuel, ako yun. Ako yun. Di ba? So, paano pinakilala ni Samuel siya yung umuhula? Sabi niya, ako yun! Bakit ka muna samahan mo? Yung hinahanap mo? Yung may hinahanap ka na mga donkey? Or asno? Huwag mo na isipin yan. Nahanap na yung nakita na. So, ganun nagpakilala si Samuel, no? Hindi naman sinabi ni Saul, kung mabasahin natin yung kwento, na may kailangan siya. Pero paano pinakilala ni Saul sa kanyang sarili bilang mamumula o lingkod ng Diyos? Sabi niya, samahan mo ako, tapos yung hinahanap mo, may hinahanap ka na asno. Nakita na yun, huwag kang magalala, sumama ka muna sa akin. Diba? Ganun nagpakilala si Samuel. And then, pagdating nila, sabi in verse 21, sabi ni Samuel in verse 20, tungkol sa iyong mga asno na 3 araw nang nawawala, ay huwag mo lalahanin sapagkat lahat yun ay natagpuan na. Amen? And then sabi ni Saul, hindi ba ako isang Benjaminita mula sa pinakamaliit na lipi ni Israel? No? Dahil alam ni Saul, no, that there is something very special for him na ibibigay ang propeta. Kaya ipinagsama ni Samuel Saul at kanyang mga lingkod, ipinasok siya sa kabahayan, and makikita natin doon na pagdating nila sa loob, pinaupo siya, no, sa pinakamagandang lugar. Verse 22. Pinasok siya sa kabahayan, binigyan siya ng lugar sa pangunahing upuan. So, Saul was given a place of prominence. Ano makikita natin doon? Sabi ni Samuel, dahil po rito ang bahagi na ibinigay ko sa iyo. No? So yung portion allotted kay Samuel, ibinigay kay Saul. Ano pa? And then binigyan siya na matutuluyan. Amen? So, ngayong umaga, I want to bring out an argument or a premise, mga kapatid, that Saul is also chosen by God. He is also chosen. But we're going to see Saul's and yung difference and yung answer why Saul is chosen pagdating natin ni King David. Okay, but let's not get ahead of ourselves. But Saul is also chosen. Why? Number 1, in verse 16, makikita natin doon, di ba? Sabi in verse 16, siya'y magiging tagapagligtas dahil out of His mercy. Dahil sa kanyang awa, dahil ang kanilang daing ay umabot na sa akin. So Saul is chosen. In verse 16, ano sabi doon? Bubuhusan mo siya ng langis upang maging pinuno ng aking bayan. It is the same direction, and it's the same instruction, it's the same word that God will give once Samuel anoint David. It is the very exact instruction.
And in 1 Samuel 13:13, makikita natin doon that if Saul did not disobey the Lord, ano sabi ni Samuel doon? That God would have established your kingdom forever. So Saul is chosen. In 1 Samuel 10:24, sabi dito, the Lord has chosen him. So we see na Saul was given a distinct honor fit for a king, di ba? Because he was given a place of prominence, he was given a portion only reserved for the priest, he was given a place to rest. So Saul is anointed to reign and save the people. So he was anointed. So when we speak of anointing, it's actually a setting aside. No? It's a divinely anointed para ma-set aside to do a divinely chosen task. Ano yung task ng Diyos kay Samuel? To lead the people against the Philistines. No? So Saul is chosen. Now, nakikita natin dito na ito na, sa pagbubuka ni YY, no? Pinaalis na muna ni Samuel yung kasama ni Saul, and then he anointed. No? Dito na tayo papasok yung anointing. So he was anointed. Ano sabi doon? Binuhusan siya ng langis. And then, sabi dito, hindi ba hihirang ka ng Panginoon yun? Hihirang, in your English Bible, chosen. Upang maging pinuno sa kanyang mana o kanyang inheritance, speaking of the Israel people. Now, in verse 2, makikita natin doon na bilang tanda ng kanyang anointing, pagpili sa kanya ng Diyos, ay binigyan siya ng tatlong signs. No? Number 1, mahahanap na yung hinahanap niya. No? Very specific. Sabi doon, pagdating mo sa libingan ni Raquel, sa nagsasakupan ng Benjamin, sasabihin nila sa iyo, may matatagpuan daw siyang dalawang lalaki. At sasabihin daw ng dalawang lalaki na yun na nahanap ng or tatagpuan na yung mga asno. Number 1. Number 2, pagdating niya, in verse 3, sa Encina ng Tabor o yung Oak ng Tabor, may makakasalubong siyang tatlong tao na may dalang tatlong batang kambing, tatlong tinapay, at isang balag na sisigla ng alak, so wine. Those are all offering and sacrifices to a priest. No? And then a portion of it again is given to King Saul. And then number 3, eto na, pagdating mo sa buron ng Diyos na kinaroroon ng isang himpilan ng mga Pilisteo, may makakasalubong ka na isang pangkat ng mga propeta. So yung third sign is that he will prophesy with them. And then if you continue reading the story, yung first 1 and 2, hindi siya idinetalye, pero yung pangatlong sign, idinetalye nung sumulat. No? Na pagdating nila doon, in verse 9, after his anointing, no? Sabi niya doon, nang siya'y tumalikod upang iwan si Samuel, ay binigyan siya ng Diyos ng ibang puso. At lahat ng mga tandang iyon ay nangyari sa araw na iyon. And then pagdating nila sa Gibeah, sa Benjamin territory, nung nakita niya yung mga propeta, ayun na. Ano nangyari? Siya ay nag-propesya na rin, no? Siya ay naging parang mga propeta. So he starts prophesying that because of that, sabi doon, nagkaroon ng isang kawikaan or salarikalin sa lugar nila. Diba? Kaya naging kasabihan, si Saul ba ay isa na rin sa mga propeta?
naging kasabihan sa lugar nila. No? Kapag meron silang isang kilala, no, kasi galing siya sa isang mayamang pamilya, magiging isang propeta, naging kasabihan na sa kanila. Yung si Saul ba ay isang propeta. Pero tingnan natin dito, bakit dinitali yung pangatlong tanda? Because in verse 6, sabi dito, pagkatapos na mangyari ang mga ito, no? Sabi niya in 1 Samuel 10:6, then the Spirit of the Lord will come upon you mightily, and you shall prophesy with them and be changed into another man. So at this point, the anointing, the setting aside of Saul for a specific purpose, to be the king and defender against the Philistine, the Spirit of God rushed upon him. No? So in the original language, it means biglang tatalon sa'yo. No? It's the same Hebrew word kung paano describe yung pagpapalakas or yung anointing kay Samson in Judges. No? So this is, makikita natin dito na the anointing and the selection of the king, no? Yung Holy Spirit, the Spirit of God, malaking S, no? The Spirit of God will rush upon you. Amen? So makikita natin dito mga kapatid that, ano sabi niya dito in verse 7? And it shall be when these signs come to you, do for yourself what the occasion requires, for God is with you. And then in verse 9, ayun na nga. Diba? Sabi doon, maghintay ka ng 7 araw hanggang sa ako'y dumating sa iyo at ipapakita ko sa iyo kung ano ang iyong gagawin. And so we see that Saul received the power of the Holy Spirit and the direction of the word through Samuel. Amen? So, ganito yung magiging, let's say, ganito mangyayari sa magiging hari, no? So that in those time, God will anoint the king with His Spirit, but the king will submit to the Word of God through a prophet. Lagi ganun. Kasi makikita natin dito na sinabi in verse 8, binigyan siya ng instruction ni Samuel. So, to be anointed as a king, it doesn't mean na you can do all you want. No? You have to also submit to the Word of God through the prophet. So, ganun dapat. Binibigyan tayo ng Diyos ng design sa panahon nung nagkaroon sila ng hari. That the prophet would still be a mouthpiece of God, and the king will be the one implementing, doing the Word of God. Amen? And brothers and sisters, this is true for us today. No? That the power of the Holy Spirit that we receive, every one of us, the moment we become regenerated, or the moment we become born again, we are anointed and the Holy Spirit is indwelling in us. Amen? And the power of the Holy Spirit is to be exercised in obedience to God's Word. They go hand in hand, mga kapatid. The power of the Holy Spirit works hand in hand with the Word of God. And this is why John says, test every spirit. Diba? Because if it's not the teaching of the Lord Jesus Christ, then it is not a true doctrine. It is not a true teaching. Even the manifestation of the Holy Spirit, even the gifts of the Holy Spirit, if it's not in line with the Word of God, rest assured mga kapatid, it's a fake spiritualism. Sometimes many crave, sabi ni R. Davis, that many crave dramatic signs and miracles of the Spirit power
Amen? Gusto natin magpagaling. Gusto natin na pag dinapat natin mga kamay natin, kagaling, lalabas ang masamang espiritu. Na paglapat ng kamay natin, there's deliverance. Paglapat ng kamay natin, you will fall down because you will feel the power of the Holy Spirit. But people are not reading their Bible. We want those signs. We want those miracles. But for the power of the Holy Spirit to manifest, are we reading our Bible? Are we obeying the Word of God? Mas excited tayo dun sa gagawin ng banal na spirito instead of opening our Bible. So they have to go hand in hand, mga kapatid. The power of the Holy Spirit goes hand in hand with the Word of God. They work hand in hand. So, Saul is sent and chosen. Saul is anointed as the king. Privately, Saul is now proclaimed as king. Okay, tingnan natin yan in verse 17. So, in verse 17, Samuel called all the people to Mizpah. No? So, if you remember 1 Samuel 7, and they came to Mizpah and Bethel, and delivered the same message. He delivered the same message. 1 Samuel 7, 1 Samuel 10, anong sabi niya doon? He delivered the same message. Anong sabi niya? In verse 17, at sinabi niya sa mga anak ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, iniahon ko ang Israel mula sa Ehipto at pinalaya ko kayo sa kamay ng mga Ehipto at sa kamay ng lahat ng mga kaharian na nagpahirap sa inyo. Ngunit, itinakwil nyo sa araw na ito ang inyong Diyos na nagligtas sa inyo mula sa lahat ng inyong kapahamakan at mga kapighatian. At sinabi ninyo sa Kanya, hindi, kundi maglalagay na sa amin ng isang hari. Ngayon, umarap kayo sa Panginoon ayon sa inyong mga libing at ayon sa inyong mga libo-libo. Yan. So Samuel brought all the tribes of Israel near. So even though Samuel privately anointed or already anointed King Saul, anong sabi niya doon? Pinapunta niya pa rin buong Israel sa Mizpah. At anong ginawa nila? In verse 21, they cast lots. Ano sila? Palabunutan. Yan. So anong nangyari? Verse 20. Okay? So yeah, then Samuel brought all the tribes of Israel near, and the tribe of Benjamin. No? So pinili na si Saul in advance. Hindi alam ng buong Israel. Tapos nagbunutan sila. Ang nabunot pa rin, tribe ng Benjamin pa rin. This is not a chance. This is not faith. Hindi yan tadhana. Hindi yan sinuwerte. God is controlling. No? Sabi in Proverbs. Proverbs 16:33. The lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. Amen? Every decision is from the Lord. So, napunot, Benjamin. Okay. Pinalapit ang lahat ng pamilya ng Benjamin. Okay. Okay, by family, yung Matrite family. Kung yan, Muna family. Nabunot. The next. So sa kanilang pamilya, ang nabunot, si Saul. And Saul, the son of Kish, was taken. Siya nabunot out of the many family of the tribe of Benjamin.
yung pamilya ni Kish, and then yung anak na ni Saul, ang nabunot. Amen? So Benjamin was selected. Siya yung nabunot. Ano sabi ni Samuel? Ano sabi ni Saul when he first met Samuel? Hindi ba kami yung pinakamaliit sa lahat ng lahi? Ibig sabihin, hindi kami importante, wala kaming halaga. Kami nga yung pinakamaliit eh. And the tribe of Benjamin in Judges 19 to 21 ay muntik pang maubos. Go to Judges 19 to 20 to learn the story of the tribe of Benjamin. And si Saul is galing from the very same place, the Gibeah. No? Because of civil war, kinalaban ng Benjamin ang buong Israel. Dahil sa ginawa nila doon sa concubine ng isang Levite priest. So, kinalaban nila ang buong Israel, natalo sila. Nalungkot ang buong bayan ng Israel dahil hindi pwedeng mawalan tayo. Hayaan na lang ba natin na yung isang lipi or tribo natin mawala? So, anong ginawa nila? Inihanap nila ng mga asawa. Kinulang yung babae. Pumunta kayo sa lugar na yun. Tangayin niyo yung mga babae. No? Story ng Benjamin. And if you want to go back to the Genesis story, when Benjamin was born, in Genesis 35, pinanganak si Raquel si Benjamin, di ba? Ayan. Verse in chapter 35, makikita natin dito na si Jacob, di ba, ay binasbasan ng Diyos sa Bethel. Blessing sa kanya ng Lord. Sabi niya dito, sinabi ng Diyos sa kanya, ang pangalan mo Jacob, pero hindi ka natatawagin pang Jacob, kundi Israel. In verse 11, ako ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ay lumago at magpakarami, isang bansa, maraming mga bansa ang magmumula sa iyo, at mga hari ang magmumula sa iyo. And after that blessing, yes, see, next na pinanganak. Reading the literary context of Genesis 35, after that blessing, na ikaw ay dadami, and kings will come from you, the next son na pinanganak is Benjamin. Benjamin. Si Benjamin yung ipinanganak. As we study 1 Samuel, we're going to see that Benjamin became king. The next king will come from the tribe of Judah. David is from the tribe of Judah. So we see the same story and pattern in Genesis 35. Will come to fulfillment in the book of 1
was selected. Kaso may problema, mga kapatid. Nung hinanap, ano sabi doon? When they look for him, he could not be found. Amen? Hindi mahanap si Saul. Hindi siya mahanap. Cannot be found. Amen? And so, there's a repeated word, pati na dito, cannot be found. Amen? Now, if you start studying 1 Samuel 9 and then chapter 10, there's a repeated word na paulit-ulit na lumalabas in that story, and that is the word find or found. In the original language, it's masa. No? And then makita natin doon that this word appeared 12 times in finding a king. No? And so that's the Hebrew word. Ang meaning niya is to find, to discover, to encounter, to obtain. No? So makikita natin siya na paulit-ulit lumalabas siya dun sa narrative or dun sa story. Sa verse 4, dalawang beses, verse 8, 11, 13, verse 20, chapter 10, verse 2, 3, 7, 16, and then the last one, but he cannot be found. Amen? And so, what is the writer trying to tell us here? What is the author trying to tell us? So number one, makita natin dito na yung story was sandwiched between two dos. Yung una, nawawalang donkey. And then yung ending, nawawalang hari. Amen? Makita natin yun. There's a lost donkey and there's a lost king na hindi nila mahanap in verse 21. And sino yung kumanap kay Saul? In verse 22? Verse 21 yata. Ano sabi doon? Verse 22. Kaya muli nilang tinanong ang Panginoon, may lalaki pa magpupunta dito at ang Panginoon ay sumagot. Ano sabi niya? Tingnan mo, siya'y nagtatago. So the Lord said, behold, He is hiding Himself by the age. Nandun lang pala. Nagtatago lang pala sa kakaramihan. So, ano yung kikita natin sa istorya ng mga kapatid? Okay. At this point, Israel on her own can even find his king. So it shows how dependent people is to the Lord na kailangan pa niyang i-disclose kung saan nagtatago si Saul. Na kailangan niyang iayos ang lahat ng bagay upang magkatagpo si Saul at si Samuel. Amen? So, Diyos ang nag-ayos para makita yung mga asno, para mapili si Saul. Diyos din ang humanap kay Saul kung siya ay nagtago. Ganun ka-helpless ang bayan ng Israel. They thought they know better. But Diyos mismo ang humanap. Diyos ang may akda. Diyos ang kumikilos. Amen? And so, nahanap siya, he was presented to the public, and then we see again a repetition of the physical appearance of Saul. Diba? Sabi niya doon, nung nahanap na siya, ano sabi doon? Napakagwapo, makisig. Amen.
So, I want you, brothers and sisters, to take note of His appearance. Kasi babalikan natin siya. Amen? Babalikan natin yung physical appearance ni Saul as we continue our study of 1 Samuel. Babalikan natin ito mga kapatid pagdating natin kay David. Amen? And so, mga kapatid, the story of Saul na going on with his life, trying to find a possession, trying to find people, money, and ultimately finding the kingdom is the same story we have. It is not by accident or fate or luck that you are here sitting this morning. It is not by accident. Because you, my brothers and sisters, were already chosen in Christ before the foundation of the world. And it is in Christ through whom God established you and anointed you and put His seal. Anong binigay niyang seal sa inyo as a guarantee? The Holy Spirit. And ultimately, mga kapatid, in Hebrews 1 and 3, ang sabi niya doon, Hebrews 1 to 3, that this providing God, this loving God, is none other than our Lord Jesus Christ. Amen? Ano sabi niya dito in Hebrews 1, verse 3? Sabi niya dyan, speaking of Jesus, no, He's the radiance of glory and the exact representation of His nature and upholds all things by the power of His word. So every providence, mga kapatid, everything na nararanasan natin sa buhay natin, every solution, it is Jesus carrying us through. So the story of Saul is the same story that we experience now because we are in Christ. So, let me leave you with two applications today, mga kapatid. Number one, let us continue to trust. Patuloy tayong manampalataya at tumapit sa Diyos, knowing that all things, good or bad, works together for the good of those who love Him. That's Romans 8:20. Good or bad, mga kapatid. Kahit ano man yan, all things work together for good. Not to all people, but to those who love Him. Huwag niyong aalisin yun. All things work together for good to those who love Christ. Amen? Amen. According to His purpose, if you have not come to a saving faith in Christ, then let us come to Him to find rest for our soul. That's in Matthew 11:28, diba, yung invitation of the Lord, that you come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, learn from me, for I am gentle, humble in heart, and you will matzah, or you will find rest in your souls. Amen. Let's all pray. Father, we thank you this morning, Panginoon, that we have heard, Panginoon, of this message. And we thank you because, Panginoon, alam namin that all things, lahat ng bagay, Panginoon, that we will face this year, may it be good, may it be bad. Alam namin, Panginoon, that it is through your providence, Lord, that you will carry us through, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat alam namin na sa darating na taon, this year 2025, Panginoon, you have greater plans for this church, Lord. And it's through your providence. It is through your grace and mercy na patuloy kami magtitiwala, Panginoon, sa iyong pangako. Lord, we are going to plan for every activity, every program, every lahat ng bagay, Panginoon, na nais namin ipatupad sa iglesia na to. But thank you, Lord, because every step of us, sa
sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Panginoon, maraming salamat, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-direct sa aming iglesia. Ikaw patuloy, Panginoon, ang maging ulo ng aming iglesia, Panginoon. Maraming salamat. And Panginoon, we also pray for those people, Panginoon, that have not come to a saving faith. But I pray for them. They will come to know you, Panginoon, that sabi mo sa iyong mga salita, Lord, that they were once a coin lost. They were once a sheep lost, Panginoon, that you found us, Lord. Ikaw ang pumili sa amin, Panginoon, and it's not by accident. So we ask you, Panginoon, that you keep your mercy and grace and providence alive and abounding in our life. As we pray in Christ's name. Amen. Amen.